Guys, magandang hapon. Dito ako sa kabilang kwarto. And ayun, tingnan nyo guys, pagtanghali, hindi talaga ako guys nakakaramdam ng antok. Parang siyuhan yan nung maliit pa. Nung baby siyuhan talagang kung hindi ko persahin yan, hindi matutulog. Pero hindi talaga siya, parang pareho kami, hindi pala tulog pagtanghali. Bihira lang guys, bihira talaga. So paano yan guys? Tuloy na ba ang ating pag-uwi sa Pilipinas? Tuloy na ba guys? Ready na yung ating mga manyeta guys. Ano kaya mga laman nito? Wala palang laman, no? Walang mga laman. Ano kaya ang laman nito? Ng ating trolley. Ito ay galing sa aking nanay Japan. Diba? Tuloy na ba ang uwi natin? Kumusta kayo ulit? So ito na yung aking afternoon vlog. Afternoon delight. Yan. Tingnan ko, may nahanap kasi ako. May nahanap ako na kung saan ko siya nailagay. Nabusog talaga ako guys sa kinain natin kanina. Na-memory full na ako kaya thank you sa mga nanood ng ating morning vlog. Ngayon ay afternoon vlog naman. Ganda nito ng trolley. Nabigay sa atin. Saan pa tayo makakita? Nagpadala sa atin ng package at may libreng trolley. Mamahaling trolley. O, di ba? 4-wheel. Kung may 4-wheel sa sasakyan, may 4-wheel din sa trolley. Ayan. Tingnan nyo. So, ano kayang laman nito guys? Mga pasalubong na para sa Pilipinas. Wow! Pang thumbnail mo na. So, pang ano to guys? Mga pang malamig. Pang malamigan na mga aura-aura natin. Yan. Ito yung kasal na sari. Kasal na sari namin. Ay, mayroon pala akong i-share sa inyo. Patungkol ito kay sis. Nandito na siya ngayon sa Nepal. Galing ng UAE. Hello sis! Shout out sa iyo sis! Corazon! Ayan kay sis Corazon. Tago na lang natin siya sa pangalang si sis Cora. Ayan sis Cora. See you soon. Ayan. Nag-PM kasi sa akin si sis Cora. Nananap ako pero wala dito. Nag-PM sa akin si sis Cora. Sabi niya sa akin, sis, totoo bang sabi niya sa akin, sandali, ito yung PM niya sa akin guys. Kasi nag-usap kami about sa citizenship. Well, kasi alam niyo ba guys, iba-iba naman kaming mga na-experience sa pag-apply or pagkuha ng citizenship dito sa Nepal, no? Iba-iba kasi nga, hindi man kami magkakapareho guys. Unang-una, mga lugar ng asawa namin ay iba-iba. Siyempre sa kada lugar, at lalong-lalo na kahit nga dito sa Kathmandu or sa kada district, iba-iba din silang patakaran. Yung ganun, how much more pa kung sa village talaga. So, yung mga asawa, usually, ng ibang Pinay at saka asawa ko, sa mga kakilala ko lang mga Filipina, guys, mga nakikilala ko personally, hindi ko lang alam sa mga hindi ko nakilala personally, guys. So, ngayon, ang ma-share ko lang, pare-pareho din naman kaming na-encounter na talagang kailangang umuwi sa village ng aming mga asawa kasi ganito dito yun. So yun, ang sabi ni sis sa akin, nag-PM siya sa akin, na sis, good morning. Ask ko lang sana paano mag-process ng Nepali citizenship mo. Need ba muna mag-stay ng at least 3 years? So nag-reply ako sa kanya kung sino ang may sabi sa kanya na need mag-stay dito for 3 years bago ka maging citizenship. Mayroong before na need to stay mag 5 years para magka-citizenship ka. Ngayon, sa kanya naman, 3 years. Alam nyo na guys, maraming pwedeng mabasa sa social media na minsan hindi natin alam kung alin ba ang totoo. Pero based on my experience, ayun, at sis Cora, sa experience ko kasi, di ba 5 years na, more than 5 years na ako dito sa Nepal. Yung pag-stay talaga namin, no? More than 5 years na tayo dito. So, naging citizen ako dito, siguro like, kasi nga, pa-renew din ako ng visa, guys, tag ilang buwan, tapos, although may marriage visa, pero hindi rin naman madali kasi kailangan mo talaga ng pera.
Kailangan talaga. At kahit pa nag-expired na yung marriage visa mo, and pag nag-renew ka, sakit sa ulo guys, kasi parang alam nyo yon, pera-pera talaga ang kailangan. So, and marami silang mga hihingin pa kahit pa mag-renew ka na lang, at kahit pa andyan naman yung anak nyo kasama. Basta guys, sa aking experience, hindi madali. To Sis Cora, hindi ko pa yan alam about sa magstay ka muna sa Nepal ng 3 years bago ka bigyan ng citizenship. Kasi para sa akin, parang I think hindi naman yan totoo. Sa akin guys, may pinuntahan pa kami that time after namin nag-decide, kasi parang malaki talaga yung gastos ko sa pag-renew ng visa ko. And kung iisipin lang, hindi talaga siya practical, and bakit ko papahirapan yung sarili ko na yung anak ko andito na din kasama namin, and yung anak ko is isa na ring citizen dito. So kung meron namang way na makakatulong sa amin financially, bakit pa anuhin ko pa yung pride ko na ay, ayokong i-give up yung passport ko. Paano ko ba sabihin sa inyo? Based on my experience lang, yung pananaw ko kasi before is iba. Pero na-realize ko, parang dumating na sa point na ako na rin yung nahihirapan that time, na halos lahat sa immigration nila dito, hinarap na namin. Yung parang no use na makipag-argue ka, no use na ganito, ganyan. In fact, nagdala pa kami ng attorney, gumastos pa kami ng attorney, kaibigan ni Deepak yung attorney na yun guys. So wala. Kumbaga, nag-waste lang kami guys, sayang lang yung pera namin, talagang hindi basta-basta yung ginastos namin. So bakit ko papapahirapan kung may chance din naman or may way din naman na mag-citizen na lang ako, yung ganun ba? So ayun, after nung time na yun guys, nag-decide talaga ako, kahit hindi ako pinilit ng Deepak, dahil alam ni Deepak ever since, ayoko man, pero walang choice. So, ayun, yung pinaka-worst lang na na-experience ko nung nag-citizen ako is yung lugar na pinuntahan namin na parang ngayon lang ako nakapunta sa lugar na to, na grabe, na masasabi ko talaga. And yung court na yon, parang nag-vlog ako nun guys lumang-luma ng mga vlog ko. Doon ako nakaramdam na nahilo ako, na parang mahimatay ako, kasi parang doon ko naramdaman yung totoong culture shock na may ganito palang lugar dito at bakit dito pa kami napadpad. Totoo yun guys, hindi ko yun makakalimutan. At sabi ko kay Deepak, hindi ako babalik sa lugar na ito. Kahit pa ibalik ako sa Pilipinas, sabi ko, hindi ako babalik sa lugar na to. Grabe guys, sobrang layo. Grabe yung experience ko, sobrang dumi. Yun ang pinaka worst nightmare ko sa buong buhay ko dito sa Nepal guys. At saka yun yung lugar na napuntahan ko, na feeling ko back to the future ba. Kumbaga yung napapanood ko na Back to the Future part 1, part 2, part 3, inabangan ko lagi. Kumbaga yun, mas develop pa ang Back to the Future na napapanood ko. Kumbaga guys, itong lugar na ito parang isang panaginip sa akin, na parang nilagay ako sa isang lugar na sino ang mga tao na ito, na ngayon ko lang nakita ang mga ganitong klaseng tao, na alam nyo yun guys, sobrang luma talaga guys, ang lahat-lahat. Ewan ko kung sino nakakapanood ng aking vlog. So hindi yun biro, and I thank God talaga that time, dahil si biyanan ko nandito pa, and hindi pa siya nakakapunta ng Amerika. So kaya isa din yan si Ama talaga, no, ang nag-guide, and talagang support, na kung hindi dahil sa kanya, hindi rin naging madali para sa amin ni Deepak ang pag-process, dahil hindi basta-basta guys, mahirap dito kasi kumbaga kung saan talaga yung pinakapuno, yung asawa mo, kung saan talaga siya, kung yung ugat, doon talaga yun, doon. So kung yung asawa mo, doon siya na pinanganak at doon nagsimula lahat yung buhay niya, doon din kayo ituturo. Tapos sa village, kung ano-ano pa guys. So napakahirap, no? At sa ngayon hindi ko lang alam, pero kay Sis Cora hindi ko rin alam kung ano din ang kanyang madadanas, at asawa niya na lang yun ang makakaalam sa iyo Sis Cora. Kasi yung asawa niya, syempre Nepali, alam na alam niya yan kung
may sasabihin sa kanya, sa kanilang sa village, sis, i-check nyo. Sa village nyo talaga yan magsisimula. And yun, ang grabe guys, ang aking experience. Hindi namang isang lugar na doon kami ulit tinuro. Alam nyo yung parang sanga-sanga na hindi ko alam saan kami pumupunta. Yung ganun, basta ako, sunod lang ako ng sunod. Mayroon ding umagang-umaga pa kami guys. Kumbaga sarado pa yung munisipyo na yan. As in, saradong-sarado pa, nandyan na kami. Dahil yung mga nakapila doon, puro mga nakasari, nakatakip ang mukha. Yung parang ngayon na sila nakakita ng tao, yung ganun ba, na kahit ikaw din, na parang magugulat ka rin. Tapos habang ano na ba yung oras, dumadami, na parang para sa'yo, weird yung mga ganun na makita mo. Hindi ka naman mayaman or pinanganak na mayaman, pero I mean, bilang iba yung kinalakihan ng kultura, at kumbaga paniniwala, syempre magkakaroon ka talaga ng culture shock. So, ayun guys, at nung time na yun, grabe na yung pila namin dahil maaga pa kami, grabe na yung pila. Ang worst pa guys, nung dumating na kami sa pinaka-point, sa cashier na yun, na kami na, chinek na yung papel, hindi daw pwede yun. Itinuro na naman kami sa taas. Imagine nyo guys, ilang oras na kami doon sa munisipyo na yun, sarado pa sila. Umaga pa kami dala-dala na namin yung mga documents. Ngayon, inakyat na naman namin sa taas. Buti na yan guys, sa area na yan, yung mayor na imimet namin. Meron kasi ako dito guys, hindi nyo lang alam, hindi ko pa ito nasabi sa inyo. I think meron akong tumatayong magulang dito sa Nepal guys, at doon yan sila nakatira sa area niyan kung saan may mayor doon. Hindi ko lang alam kung mamimit pa natin sila ulit, pero sila yung parang magulang ko dito sa Nepal na tumayo nung kinasal kami ni Deepak. Ay, may picture ako, hanapin ko yan guys, kasi bali, kumbaga kilala yan sila ni Ama, kumbaga family close din. Bali, kumbaga kilala yan sila ni Ama, kumbaga family close din. And medyo meron silang connection sa kay mayor na yan. Parang mayor, kumbaga, sa atin. Sila yung tumayong parang magulang ko dito sa Nepal. And isa din yan sa nakatulong sa napermahan yung documents ko that time sa munisipyo na yun. At nag-okay. Kasi yung munisipyo na yun, guys, parang yan yung parang releasing sa mga pasaporte doon, guys. So, ayun. At kung si Ama pa nga, nung hindi pa nga niya tinawagan yung parang magulang ko, naubos na nga yung namaskar. Namaste sa mayor. Hindi daw gagana. So, mabuti na lang, naalala niya itong parang tumayong magulang ko. Ayun, sapat ang anak namin, guys, para mapaniwalaan na kami ay mag-asawa at kasal. So, alam niyo yon, meron kami mga marriage certificate sa UAE. Ilan pa ba ang mga marriage certificate namin? So, yun yung mga ni-present namin. At yung hindi ko pa makakalimutan, yung ikinasal kami sa korte ulit. May nagdi-divorce pa doon. So, ganun guys, tabi-tabi ko pa yung mga magdi-divorce. Kaya nga nagtatanong ako doon sa loob ng court. Deepak, sabi ko, ano ba itong mga katabi natin? Ikakasal din. Tapos si Deepak, parang quiet ka muna. Tapos sinabi pala ni Deepak sa akin, na yun, maghihiwalay yung mga yun. Tabi-tabi lang kami. Ay, natatawa talaga ako. Kaya siguro, I don't think na totoo yun, sis Cora, na magstay ka muna for 3 years dito bago ka magkaroon ng citizenship. Kasi napakahirap yun eh. Napakahirap. Imagine mo magkano ang pera na magagastos nyo kung ganun. Okay lang sana kung hindi nila pababayarin, okay yung ganun, na magstay for 3 years. Free na yung visa mo kasi kasal naman kami sa mga Nepalese. Pero hindi eh. Hindi ako mismo nagtanong na ako before sa immigration nung nagkaharap kami. Bakit ganun dito? Sabi ko. May anak naman kami, kasal kami sa Nepalese. Bakit hindi kami nagkakaroon ng free visa dito? Yung syempre husband, yung ganun ba? So wala daw sila din magagawa kasi ganun daw yung kanilang kumbaga law. So hindi daw sa kamay nila ang mga desisyon. Nakakatawa pa noon, no? Kasi the next day, napipirmahan yung papel namin. The next day, nag-flight na yung
yung pipirma ng papel namin. Papipirmahan naman namin sa ibang tao, tinuro na naman kami. Pag pirma na naman, bago naman pirma ng tao, pag check na naman, na yun na nga ang hiningi na pinakalas, na pipirmahan na lang, iba na naman yung hiningi. So, syempre, sino bang hindi mapapagod nun? Grabe talaga guys, sakit talaga sa ulo. At yung pag stamp lang, magkano pa yung binayaran namin, ano? Grabe talaga. So, yun ang pinaka-worst na experience ko na, ayun, na hindi ko makakalimutan. So, ayun, at sa sobrang pagkikipagkwentuhan ko sa inyo, wala naman akong gagawin at malinis na yung ating paligid. At medyo relax. At yun, wala. Ako lang naman mag-isa dito, nag-iisip ako ngayon, titimplahin ko yung gamot sa higad. Kaya maghahanap ako ng botigan. Grabe, ang lamig. Ang lamig, guys. Kumuha ako ng mga nilabahan ko. Sandali muna guys, meron pang natira. Kita nyo from Nikon. Ito ata, ano ito? Drone. Yan, si Dipak nandyan na. Kasi akala ko sinong nagdodoorbell. Tapos si Susan Bay dumaan dito. Ako lang kanina. Ayan, sabi niya, Baujo, nagulat ako. Sabi ko, ano mga dala mo? Sabi niya ano to, sa work niya. Kasi nga, graduate yan si Susan Bay sa mga guys, kumbaga sa filming kasi yan siya. So nasabi niya sa akin, is working under Nikon. So kaya yan, mga kamera. Sabi niya, Bojo, ingatan mo almost 10 lakhs daw itong mga product. Sabi ko, pinta ko online. Tawa siya. Babalik siya mamaya. Iniwan niya lang, then maya nandyan si Dipak. Alam din ni Dipak. May shoot sila for 2 days. Baka sponsor nila ang Nikon. So, ayun guys. Magtutupi ako. At ito yung snacks ko. Yung papaya na bili natin isang araw. Yung mga kasama ko, ayaw niya kumain ito. Ako, thank you. Ang lamig. Sobrang gloomy. Alam niyo guys, grabe talaga minsan, no? Yung mga scammer, sa totoo lang guys, ang dami, nagsisend ng mga email. Ngayon, lahat gagawin. Gagamitin yung mga, lahat na lang ito, Amazon na naman, Delete ko agad yan kasi malalaman mo na scammer, guys. Kasi puro lahat, yung profile, walang mga, picture. Mayroon din naman iba, na mga talagang scammer, matalino, talagyan nila yung picture, yung profile nila, ganito, ganyan. Pero malalaman mo talaga. Ang lamig. Sobrang gloomy. Tingnan nyo guys. Sobrang windy. Diba? Sobrang lamig. So ayun guys, i-end ko na yung aking vlog for today. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin. Another day na naman, na buong araw yung ating vlog. Again, thank you so much. And again, I hope na makapag-vlog tayo ulit ng sunod-sunod. Bye guys, and God bless us all. Ingat kayong lahat and good night and magandang gabi from Nepal. Bye guys, bye-bye.